i-pre-cook. Okay? So yun. Apat hanggang 6 na Ito beses. naman po tayo sa Naugasan yung pre-cooking na sorghum. ng sorghum. Ito Bago yung i-pre-cook. rapid pre-cooking using pressure cooker. So ngayon, kung kahit na gano'ng karami yung sorghum mo, yung sabaw mo, at least mga half inch, mga 1/4 to half inch lang, no? Yung angat ng tubig mula sa level ng sorghum. 1/4 inch. Ayan. Para ka lang nagsasahing, pero ito, siyempre, mas kukunti ang tubig. Ngayon yan, bago mo ngayon yan iluto o sindihan ng apoy, lalagyan natin yan ng isang kutsarang apog. Yan. Ito karaming apog, sapat to para 10 kilo hanggang 15 kilos na sorghum. No? Pero kung halimbawa, mga 3 kilo lang na sorghum, kunti lang. Tapos, hahaluin natin yan. Akalaw-kawin natin yan. Okay. Yan. Ngayon, bakit nilalagyan natin yan ng apog? Kasi siyempre, dahil yung sorghum ay acidic yan. Para mabalansin man lang, man-neutralize yung kanyang acid content. Nang sa ganun, maiwasan natin, o ma-minimize natin yung sanhi ng gill molds. Dahil sa pagka-neutralize niyan ng ganyang acid content. Ayan. Ngayon, saka natin yung tatakpan. Ang double-check yan. Sarado. Tapos, sindihan natin na ito. Ayan. Ito naman, yung pag-uusap na protocol natin. Ito, isang oras. Ay, simula sa release ng pressure. Ang standard na pressure requirement ito ay 15 kg sa original. So, sunod ng isang oras, hindi yung requirement yung magpapatuyo. Pagka natin mo na yung isang oras ng 15 kg tayo, wala mong papatayin mo na yung apoy. Yan. Pasteurization na yan. Tapos hintayin mong mawala yung pressure. So stage na to, kahit naman pressure cooker lang na pang household ang gamit nyo, ang nagre-range naman yan ng 13 to 15 PSI yung standard. Kahit na walang pressure gauge yung pressure cooker. Pero kung talagang susukatin mo, dun sa mga standard na brand ng pressure cooker, meron niyang pressure gauge na mula 5 hanggang 20 PSI. Pero ang requirement ng pasteurization is 15 PSI lang. Actually, sterilization level na yan. Kasi ang pasteurization requirement, mula 75 to 95 degrees Celsius lang. Pero since ito, nasa 15 PSI ito, ang pressure nito, average nito, umaabot siya ng, yung heat pala, yung temperature requirement nito ay umaabot ng mga 250 to 300 degrees Celsius. Kaya sterilization, level. So once na maubos na yung pressure niya, na mayroon pang release valve, matanggalin mo na ngayon yun. Kung pagluluto, ito yung pasteurization. Tandaan nyo, ito yung pasteurization na may kasama ng bote. Tapos anak yung bagay muna.
Gagamit kayo ng gloves na pang makapal na para hindi kayo mapasok. Tapos pagkahanga mo nito, si-shake mo muna agad para matanggal yung pamumuo. Pumusyo sa loob, tsaka may kakao. Yan, bakit yung tinatawag yan? Para kung meron ng mga over moisture, mapupunta dito sa cotton waste yung tulo niya ng sobrang moisture. Sumugot pa ito sa mga. Yung filing ng bote sa pressure cooker, yung unang layer niya nakatayo nakatayo. Yung unang layer ng mga bote. Mga kasunod niya nakahiga na. Palalamigin mo yan, natin yan ng overnight. Tapos yung sabaw no, magdamag yan ng asin yan. Bago yan na sa kinabukasan. Halikat ng bote. At transplantation ng kanyang ino. Okay. Ito, baliktad. Nagkabaliktad daw. Nagkabaliktad ito. Ito dapat yung kasi ito. Paglalagay ng sorghum sa bote na para sa rapid cold production approach. Okay. Mapapansin nyo, ang laman ng bote. Okay. Doon pala sa files ko, tama yung number nun. I-play nyo lang isa-isa. Baba ng label. Nagkabaliktad lang ito. May mali itong sa playlist. Ngayon, bakit ganito lang kakonti? Baka sabihin nyo, kawawa o lugi naman yung bibili. Pero totoo lang, ito ang approach talaga para sa rapid cold production. Kasi, kapag ito, nilagyan mo lang ilog-ilog, aabot ka hanggang ito. Ganyan lang kadami ang lagay ng sorghum para sa rapid cold production. Ngayon, mamaya, pagkatapos na natin itong i-pasteurize, sa panahon ng isolation or subculturing transfer, doon natin ipapaliwanag at makikita yung reason kung bakit ganyan lang kadami yung partial ng ating sorghum content ng bote. Okay. Dito naman tayo sa pre-cooking period. Pre-cooking. So, pagkatapos mo hugasan, isasalang mo ng ngayon. So, bilang mo yung apoy mo, ako sa nakabote na. Ako pa yung tapos. Ang tamang bilang ng... Ito yung sa pre-cooking ha. Sa ganito pala ang laman nito ay yung 10 kilo ng sorghum hanggang 15 kilo. Ang period o pre-cooking tayo po atas yan ng 8 minuto. Simula sa ng release valve. Pero sa kabuuan ng pagluluto, simula sa pagsalang, umaabot yan ng kalating oras. Kasama na yung establish ng kanyang boiling point. Okay? Ngayon, pagkatapos ng pangulong minuto, sama lang kanyang
makatayin ako eh. Bakit ka ba ng site na? Ngayon, hindi yan mas dapat tinatanggal ng balot ng release valve o kaya buksan. Papatayin mo sa lahat ng ako niyan. Yan. Pagkapatay ng mga apoy, hintayin mo hanggang sa maubos yung last of pressure habang may nakalagay pang release valve. Yan. Tapos, hanggang sa maubos yung pressure niya, ito, umilipat pa ang kanyang release valve. Hindi mo pa yan pwede tanggal na talaga. So, ngayon, yan, tumigil na yung ikot ng release valve. So, ang mga yan, tatanggalan na. Pressure. Kasi kapag yan, binuksan mo na mas maaga, baka paluin ka ng tagit na to. Delikado. Okay, maging maingat ka. Okay, tulad yan, wala nang pressure masyado. Totally, wala nang siyang. Tingnan mo lang, wala nang hangin. Saka mo ngayon ito, ang binuksan. Angat mo muna ng bagya. Yan. Ba't mo yung... Yan. Tingnan nyo, eksakto yung putok. Kailangan kasi, ang target natin dito, yung tamang siwang lang na balat ng sorghum. Kita nyo, wala nang sabaw yan. Eksakto lang yung sabaw yan. Meron mang konting natira yan sa may bandang ilalim. Sapat na lang yan ang moisture para higupin niya kapag lumamig na siya. Okay. Tapos, pagkatapos niya yung patapos niya yung haluin, ilalagay mo na ngayon dito niyan. Ito na yan. Papalamigin mo dito. Okay. Paglamig dito, tama-tama na pag ginawakan mo ng ganon, wala nang kumakapit sa kamay mo. Oh. Yan ang tamang moisture content niya o pagkatuyo para ilagay mo sa bote. Yan. Ngayon, paano mo ngayon masasabing tama ang iyong ginawang pagluto? Kailangan, paghawak mo ng butil ng sorghum na gano'n, pagdiin mo ng buko, gumagawa ka agad yung buko mo. Tapos, sisilipin mo yung siwang ng kanyang balat. Tama lang ng hiwa, pero huwag naman yung factor ng dating. Overcook na yun. So ito yun. Ang palatandaan nga, para masabi mong tama ang iyong gawa, o tsaka yung tamang pagkakatuyo na kapag kaginunin mo, wala nang kumakapit sa yung balat. So original tugon mo. Ito batang. Lagay mo nung okay. So, ito yung approach ng rapid spore production. Halimbawa, mayroon kang order na ginagaang garaso na linggi. Tapos ang available mo ay 100 lang. Ngayon, pwede mo tanggapin yung order sa loob lamang ng 5 araw hanggang 10 araw na kaya mo nang i-serving ng malaking order. Ngayon, paano natin gagawin yun? Ngayon, para sa rapid na approach ng spore production, sa loob ng isang bote ng inokulin na ito, ay pwede mong gawin isali sa 5 bote na panibagong conjure or greens para maging katulad dito sa tubig niya. Nasa loob lamang ng 5 araw. Ngayon, paano gagawin? Yung isang bote mo ng ganito, isasalin mo yan sa 5 bote lang na greens medium para maging lining siya o mapuli-ulo siya after 5 days lang.
Okay. Ngayon, kung gusto mo naman na ang period o germination ay para sa 10 araw naman, sa isang bote na to, isasalin mo siya sa 10 bote din lang. Pagkakasya mo na sa para sa 10 bote lang. Ngayon, exact yan, sa loob ng 10 araw, pwede na siyang pangkain. Okay. So, halimbawa, ang pagdalito. Ilan ito? Mahangin eh. Dinidikat po. Tapos continue. Ngayon, tatanggalin mo muna yung nasa ibabaw. Huwag mong isasali kasi mangingaw ka na. Tapos, kakalitin mo siya. Tapos, tungkol pa ulit. Ito hahawakan lang, hindi bitawan yung putol lang. Na aluminum glass nakakasara-sara yan. At least control yung yung hangin. Hindi yan. Nakakaalat siya.